ibang naging pagkilala sa sarili. Ang tao ay merong ibang tinanggap na kanya. Umisip kayo ng ano pa mang expression from the Garden of Paradise in the fall of Adam and Eve. Ano ang nangyari sa tao? Kung kaya sinabi ni Irenaeus, at ito rin ang sinabi na Lumen Fidei, gumamit ng isang salita. We have to recapitulate. That was a technical term from Irenaeus in the 2nd century. Na ano yung recapitulation? Na yung unang salaysay na nagtapos sa kasalanan, isalaysay na muli. Ayun, recapitulate. Isalaysay na muli. Isulat na muli. Gawin muli. Ulitin. Ulitin. At ito nga, si Jesus ang umuulit sa paglikha sa bagong sanglilikha. Kaya nga, noon si Adan, ngayon ang bagong Adan. At bukas, pag-uusapan natin, noon si Eva, at ngayon ang Nova Eva. Nova Eva. Eva Secunda. Si Mama Mary. Yung recapitulation na yan, iyan ang nangyayari. The sacramental economy of salvation is recapitulation of creation. At ang isang subtitle ng second creation ay salvation. Ito na yung pagliligtas. At ang paglikha ngayon ay patuloy. At ito pinakita sa atin sa tinapay at alak. Ang unang creation level ay tinapay at alak. Ang second creation level in the new dispensation ay this is now Christ. Bakit si Christ? Sapagkat Christ is the turning point. Sapagkat kay Kristo naganap yung bagong sangkatauhan. At napakahalaga na si Jesus. Si Jesus ang lagi nating kaharap. Si Jesus ang kasama natin. Sapagkat tanging sa Kanya natin maaaring hiramin, kopyahin ang alin. The newness, the new life, ang bagong pagkatao. At ito, second step, naririyan na pala. Ano ngayon? Receive it into you. Itong tinapay at alak ay hindi na tinapay at alak. Ito'y katawan at dugo ni Kristo. Tanggapin mo ngayon. Bakit? Hindi ako mabubusog diyan. Napakaliit, napakakakonti. Hindi mo dinala yung bote. Maaari natin sabihin yan. Pero, ang usapan dito ay hindi yung quantity or amount or quality. Ang pinag-uusapan ay ano itong sa pamamagitan ng tinapay at alak na naging katawan at dugo ni Kristo. Ano ngayon itong na sa atin ay sinisimulan, inuulit, ginagawa, pinalalalim? Sagot, na si Kristo ay sumaating at tayo ay sumakanya tulad ng buong teolohiya ni San Pablo, in Domino, in Cristo. Life in Cristo, life in Domino, na tayo ay nabubuhay na ngayon sapagkat ang pagkain natin ay si Kristo. Sapagkat si Kristo ang tinanggap natin sa ating kaloob-looban. Tayo ngayon ay buhay ni Kristo na sa atin, si Kristo na sa atin. I live now not I, but Christ who lives in me. Na ako ngayon ay, eto, third level na ako ngayon ay matransform. The transformation of the bread and wine is but the introduction to a process that must take place with my own transformation, with my change. At sa akin ba nagtatapos? Hindi. The whole Eucharist, the change of the bread and wine, my transformation is now waiting. You know for what? For the ultimate transformation into eternity in my own resurrection. Kaya the key word ay change. The key word ay transformation. The key word ay identification with Christ. The bread and wine identified with Christ, and by means of this transformed bread and wine, my identification with Christ
so that at the end of the whole journey, I will be forever, completely transformed through the resurrection into Christ. Ito yung dapat na mangyaring bagong sangkatauhan. It is unfathomable in terms of human rationality alone. It can only come from the source of life and therefore knows the way of life, knows the dynamic of life. Yung ating ginagawa sa pamumuno sa Santa Misa, tingnan ninyo, lahat ay patungo doon sa main process na binanggit natin doon sa preparation of the gifts. Literal, okay, na bread at wine ang principal na dapat inihahanda. Ngunit, sa kasamahan ng marami, meron tayong ginagawa na sa totoo lang, hindi man natin gawin with material things, ay dapat natin ginagawa spiritually. Ano yun? Ano yung ginagawa natin by means of yung mga gifts, offertory gifts? Isinasama natin ang sangkalupaan. At yun nga kasama sa dasal ng pagpapasalamat sapagkat, Panginoon, binigyan mo po kami nito. Salamat. Ngunit, alam natin lahat, at ito ang ating sinasabi rin, na isinasangkot natin, isinasama natin sa tinapay at alak, sa bawat butil, sa bawat patak, ang alin, ang ating sarili, ang ating pagkatao. Doon nag-uumpisa na yung intentionality. Kaya para sa akin, ang isang conscious celebration in the second half, in the liturgy of the Eucharist, must mean clear intention. At ito'y, yung intention na yan ay wala akong distracted. Kung ako'y going through the motion, but my mind is somewhere else. I'm physically here, but I am psychologically somewhere else.